Secretary Boying Rimulya ng DOJ. Secretary, magandang morning. Si Katunying po ito. Good morning, Katunying, at magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Opo, Secretary, unang-una na lang po, yung application nyo sa pagka-ombudsman, bagamat marami po ang natutuwa, marami ding nagtatanong, bakit ba kayo nag-a-apply sa pagka-ombudsman? Alam mo, Katunying, matagal ko nang tinitingnan yung posisyon na yan nung bata pa ako. Actually, nung graduating kami sa College of Law, nung tinake up namin ang Philippine Constitution, fascinated na ako sa idea ng ombudsman. And ang sasayangan lang ako na hindi ito nalulaunch na maganda. And I think that it's about time that we made it a significant position in our society. Kasi, hindi lagi angkop yung nilalagay natin sa ombudsman. Magagaling sila, pero hindi sila angkop. Anong ibig sabihin hindi angkop? Well, yung kasi ang demeanor na kinakailangan mo ito aggressive para dapat proactive, hindi retiring ang iyong forma rito. Kasi ang deadline sa corruption yesterday, Katunying, hindi ka pwede maglagay ng retired racehorse dito. Dapat dito ang nilalagay natin talaga yung aggressive at talagang gustong baguhin ang pagtakbo ng gobyerno natin. And ako Katunying, I've always been spirited about what I do. I'm very passionate about what I do, and I think that it may be the job that cut out for me in the end. Ang isa pong laging nababanggit pagdating sa fight against corruption, yung Corruption Commission ng Hong Kong, ang napaka-aggressive daw po nun. Tingin niyo po ba ay kailangang maging ganon o kaya ay halos ganon ang ating ombudsman? Dapat talaga tapangan na natin ang timpla ng ombudsman para mataldahan naman yung mga wala na kasi impunity na ngayon, Katunying culture of impunity in corruption wala na hiyaan ngayon from the lowest barangay up to the different big offices. Meron tayong problema talaga. Kaya mahalaga merong babalanse ng pagtingin natin sa governance at sa proper way of doing things in government. Yun lang ang tingin ko talaga kasi nga para swan song to I'm 64 and probably at the peak of my abilities, so it's the best time to offer myself for this position. Actually, ngayon ko lang naalala, si outgoing ombudsman, si Uncle Samuel Martires, ay retired Supreme Court Justice. Si Conchita Carpio Morales ay retired Supreme Court Justice. Parang medyo may no offense. Template na natin. Parang ganun ang nangyari, no. So ang sinasabi nyo, dapat mabago yung ganung klase ng paradigm? Yes, because it's not a retirement job, Katunying, it is the most important job in this country and it's not a retirement job. At saka para hindi natatakot ngayon ng mga opisyal ng gobyerno sa ombudsman, Exactly. Kaya dapat maglagay tayo ng ibang ibang approach dito And I think I have a lot to offer kasi alam mo naman tayo, Katunying. If there is one trait in me that's a little unique, it's my creativity. I can be very creative about how to go about things. Kaya yun lang. Kaya naisip ko probably I have to offer myself and tell people I'm open to taking this position because it's already parang na yan parang swan song ko na yan para patapos na tayo sa career natin sa government. Ang isa po sa mga dati, nung ako po'y aktibo pa sa pagiging reporter, napakadaling kumuha ng salin sa ombudsman. Ngayon po yung panahon ni Uncle Sam, medyo naghigpit po siya. Ang tingin ko, basta may probable cause, dapat madaling kumuha yan. Kasi, it's just a basis for investigating everybody. It is a standard that is set so that we will all be honest about what we do. Parang nawawala na, hindi na siya ganon. Dapat we have to reorient ourselves to the fact that public office is a public trust. Wala na ngayon, nauna ang privacy rights Oo. Because right of the people to know. Oo.
Totoo po kayo doon. Yung artikulo ng konstitusyon tungkol sa public accountability, yung bang at all times must be accountable to the people. Ito pong mga opisyal at empleyado ng gobyerno, para ngayon ay laging hindi, paano na yung karapatang pribado ko, pantao ko. Kaya nga, iangat natin ang antas ng paglaban ng gobyerno against corruption. I think that is the best time to do it. It's a constitutional office. It's very unique. Nung pinag-aaralan ko yan, nung sa College of Law pa, 1986, 85, 86, 87, talagang fascinated ako sa idea na yan. Ang problema nga, parang hindi nakuha yung spirit niya in application to reality here in the Philippines. Parang naging masyadong high horse office siya. Dapat dyan, nakasalamuha sa tao yan. Dapat nakalapat sa tao ang mag-occupy ng Ombudsman's Office. Ito yung, ang tawag dito dati, Tanod Bayan no? Yes, for a time it was called Tanod Bayan. Pero ano to, talagang, this actually, it is the only office in our country created by the Constitution to curb corruption. Kaya it's about time we did something about it. So how will you describe an ombudsman, Boying Rimulya, kung sakaling papalaring kayo? In one sentence. Very proactive. Kala ko sasabihin nyo, parang kwanto, parang Doberman Patay kayo. Sasagpangin kayo nito. Aggressive tayo. We have to set the tone for the public so that we will have a standard for good governance. Ang isa pong, alam nyo si Senator Ping Lacson, ang kababayan nyo sa Cavite, hindi ko malaman kung ilang pung taon na niyang i-final yung bill na kapag ka isang opisyal ka ng gobyerno, whether you are appointed or elected, dapat ay wala kang karapatan sa bank secrecy law. What's your take on that? Tama rin yan. I think it's right. Tama yan. Bakit? Ano yan? Dapat transparent tayo. Kaya we have to set the standards na nga na para masunod naman ang gusto ng taong bayan. Kasi all of us should be accountable. Dapat lahat kami accountable sa taong bayan. Parang naunang-una pa nga ang privacy rights, data privacy and privacy rights, which is a bad excuse for hiding whatever there is to hide. Sir, parang nagpa-practice na tayo sa interview. Kailan nga yung interview? Hindi. Katunying, ito talaga, passion ko to nung araw pa. Kaya I had to say it to the President that I want to apply for Ombudsman. Kasi talagang passion ko itong opisinang ito. Gusto ko talaga magamit ito para sa kabutihan ng ating bayan. Hindi ba, ano sabi ng Pangulo? Hindi ba sabi ng Pangulo, kailangan kita sa DOJ kaysa sa Ombudsman? Kasama na sa usapan yan. Pero, ano naman, tatakbo naman ng gobyerno na wala ako, ng Executive Department na wala ako. Maganda naman ang pagkasalansa natin ng DOJ. It will go on autopilot. Maganda ang timplada ng mga tao natin sa DOJ. It can go without saying. On autopilot na yan, wala nang problema yan. Opo. Okay. How are you po? Yung health-wise? Okay na ako Wala na akong problema sa health. Clean bill of health na ako. In fact, ang recovery ko is somewhat talaga phenomenal. Pero pasalamat lang talaga ako na I'm one of the lucky ones na nandyan, na nakaka-recover kahit na paanong kung kahit anong pagsubok pa sa ating sa lakas natin, sa ating state of health. Alam niyo po, Secretary, nung there was a time na nanonood ako ng TV, nakita ko kayo, tingin ko very sickly po kayo nung panahon na yon. Pero nung nakita ko kayo, nagkasalubong tayo sa airport minsan. Sabi ko, ito ba yung may sakit nung araw? Parang hindi naman kayo nagkasakit. Hindi, okay na ako Kaya nag-workout na ako, nag-swim na ako, lumalangoy ako araw-araw, exercise, and then di ako nagpupuyat. Kaya maganda ang timplada natin. At I think that we can serve for 7 good years trying to correct the ills of our society. Hindi naman ako perfect na tao, Katunying, pero masasabi ko, passionate ako sa trabaho ko. I've always been passionate about what I do, and I bring that to the table. Opo, okay. Maiba na lang po kami, yung tungkol dito sa mga missing sabongeros. Ano po ba status nitong si alias Totoy? Siya ba nasa custody na ninyo? Anong chance o probability that he will be considered as state witness?
protective custody na yan ng PNP. And being a state witness or what, kasi ang state witness is a formal term used in court, Katunying. Whether he's a state witness or he's just a whistleblower, we will see kung ano, what there is when we do file the cases. Kasi, pati yung template ng cases na sinasalansa namin, tinitingnan namin, kung ano ang pinakamagandang i-file na kaso para magwagi ang gobyerno kahit paano. Kasi mahirap na kaso to, Katunying. We are running against the best, we will be running against the best defense team ever assembled sa dami ng pera nito. And I think that we just have to outthink everybody in this sense on what cases we will file. Kaya, tingnan natin, Katunying, pero tingin ko, kakayanin namin talaga to. So ang sinasabi nyo ngayon, ayaw nyong mag-file lang ng kaso just for the sake of filing? No, we will not do that for compliance only, no. Ang philosophy natin sa DOJ, when we file, we're ready for trial and we're ready to convict those who are charged with the crime. Opo. Si Atong Ang and Gretchen Barreto, napanood ko minsan during an interview with you, na kinukonsider nyo sila as suspect. So, ano po ang, have you sent subpoenas para sa kanila? Pinatawag niyo na ba sila for the purpose of preliminary investigation, etc.? Nasa charge sheet na ba sila? Ano po bang actual situation nila? Opo. Si Atong Ang nakilala ko yan 3 years ago. Nakausap ko 3 years ago. Opo. Nakilala ko siya 20 plus years ago. Nung tapos na si Pangulong Erap. Opo. Nung nawala na si Pangulong Erap sa pwesto. And kung sa akin dito, we just have to treat it the way it is, no? Kung yan na sinasabi ng ating testigo, ano yan eh? Alam mo yan, parang he's trying to defend his life by saying everything out in public eh. Na ito si Katotoy, si alias Totoy. Ano yan eh? Parang defense mechanism niya na lang yan. Kasi nga, ang alam niya, talagang paliligpit siya nito. Kaya I don't think he has reason to lie and to hurl grave accusations kung ang tingin niya talaga totoo yung mga sinasabi niya. Ano na to? Talagang hindi lang to desperation. It's really a race to tell the truth. Ito na yun eh. In other words, kung tama ang pagkaintindi ko sa sinasabi nyo, do you consider alias Totoy as a credible witness? Yes, a very credible witness. Okay, Secretary Boying, maraming salamat po at again, thank you po. Thank you po. Salamat. Mabuhay po kayo. Si Secretary Boying Rimulya ng Department of Justice who is gunning for the position of Ombudsman. 7 taon po yun. He's